Gusto mo bang maging ganap na lisensyadong motorista ngayong 2025? Sa video na to, ituturo ko ang step-by-step process kung paano kumuha ng non-pro driver's license mula sa LTO. Lahat na kailangan mo malaman ay nandito na. Alamin ang tamang proseso sa pagkuha ng non-professional driving license mula sa LTO. Para po ito sa mga student drivers na nais maging ganap na lisensyadong motorista sa Pilipinas. Ano ba ang non-pro license? Ang non-professional driver's license ay maaari lamang gamitin para sa mga pribadong sasakyan. Kung nais ninyong magmaneho ng pampublikong sasakyan, kinakailangan ninyong mag-apply para sa professional driver's license makalipas ng 1 taon. Ang non-professional driver's license ay may visa na 5 taon at maaaring i-renew ng hanggang 10 taon kung kayo ay walang naitalang paglabag sa panahong iyon. So una, dapat kayo ay Filipino citizen at least 17 years old at kung kayo naman ay foreigner, dapat at least 18 years old para pwede na kayong kumuha ng non-pro driver's license. Pangatlo, dapat ikaw ay physically and mentally able to drive a motor vehicle. Pang-apat, dapat kayo daw ay marunong bumasa ng English or Filipino or ibang dialect na applicable. Pang-lima, dapat holder ka daw ng valid student driver's permit na na-issued at least 1 month before the non-professional driver's license. Pang-pito, kung kayo ay holder ng non-professional driver's license pero expired na ito ng more than 2 years, ibig sabihin yan, hindi na po ninyong pwede i-renew yan. So, kailangan nyo po na kumuha ng bagong application ng non-professional driver's license. At dapat natapos at nakompleto nyo daw yung at least 8 hours na practical driving lesson given by an LTO accredited and TESDA certified driving school. So, ulitin ko, dapat accredited ng LTO certified ng TESDA yung driving school na pag-enrollan nyo, and make sure na may makukuha yung certificate. Pang-siyam, dapat pumasa kayo sa required na written and practical exam. And by the way guys, kung kayo ay nag-gap na reverse pagkuha ninyo ng non-professional driver's license, may mga videos po sa YouTube kagaya po ni Carwahe and Wonder J. So, sila po ay makakatulong sa inyo sa pagsagot na exam. So, take note guys, may 2 klase tayo na exam. So, depende na po yan sa LTO branch na mapupuntahan nyo. So, may written and computerized exam. Sa written exam, 40 items po yung iti-take nyo at 30 points yung passing points. Ito. Tapos sa computerized exam, 60 items po yung iti-take ninyo at 48 items yung passing score. So, bago kayo mag-proceed, magtanong muna kayo sa LTO branch na mapupunta ninyo kung anong klaseng exam ang iti-take ninyo para makapaghanda po kayo. So habang nakapila kayo, pwede nyo pong panoorin yung mga reviewer ni Wonder J and Carwahe para makatulong sa inyo at makapasang kayo. So ngayon, pag-usapan naman natin kung ano-ano ba yung mga requirements sa pagkuha ng non-professional driver's license. So, una sa mga requirements ay ang duly accomplished application for permits and license form or APL form. By the way guys, yung APL form na ito ay pwede nyo pong i-download yan through online pagkatapos ipaprint nyo, then fill upan nyo habang nasa bahay pa kayo. At pagkatapos nyan, pwede nyo na pong ibigay yan pagdating nyo doon sa LTO branch na mapupuntahan nyo. So, less hassle na siya kasi may fill up na yung application form nyo. Pangalawa, kailangan ninyong magbigay ng medical certificate na galing sa LTO accredited medical clinic. Mag-present kayo ng original for verification. So kagaya ng nga nasabi ko sa video sa pagkuha ng student driver's permit, mas magandang 2 kopya ng medical certificate yung kukunin ninyo para hindi na kayo ulit kukuha ng medical certificate. Kung kayo ay mag-apply na non-pro license, 2 months po kasi ang validity ng medical certificate. So, mas maganda before lalagpas ng 2 months. Galing pagkakuha ninyo ng student driver's permit, ay nag-upgrade na kayo nito ng non-professional license para makatipid po kayo sa medical. Pangatlo,
dapat mag-present kayo ng original at photocopy ng practical driving course or PDC ninyo. So make sure na tapos ninyo ang practical driving course ninyo at dapat meron kayong maipipresent na certificate. So, submit nyo po yung original at yung isang photocopy. At pang-apat, dapat meron kayong valid student driver's permit na na-issued at least 1 month. So advice ko sa inyo, mas maganda after 1 month ninyong nagkaroon ng student driver's permit ay kumuha na kayo ng non-pro license para makatipid pa kayo sa medical, kasi 2 months pa naman yung validity ng med certificate nyo. Kung pasok na kayo sa qualification at kumpleto na kayo sa requirements ninyo, pwede na po kayong pumunta sa pinakamalapit na LTO office sa inyo. Pero take note guys, sundin ninyo itong dress code na ito. Sa mga lalaki, hindi pwedeng nakasando, naka-shorts at naka-chinelas. At sa mga babae naman, hindi pwedeng nakasando, naka-tube, naka-shorts at naka-chinelas. At ngayon, ay papag-usapan na natin ang proseso sa loob ng LTO office. At kung nandun na kayo sa loob ng LTO office, hanapin ninyo ang customer service nila. At doon, sabihin ninyo na kukuha kayo ng non-pro license at pagkatapos ibigay nyo po lahat ng mga requirements na hawak ninyo. Doon, bibigyan kanila ng EPL form. So, kagaya na sinabi ko kanina, mas maganda kung mayroon na kayong APL form na pinilapan sa inyong bahay para diretso nyo pong ibibigay yan doon. Pero kung mayroon na kayong APL at kompleto na requirements ninyo, bibigyan na lang nila na kayo ng number. Antayin nyo na lang na tawagin kayo. Pagkatapos, papapuntahin ka nila sa evaluator window. Titingnan mga requirements ninyo kung totoo ba, valid at kompleto. At pagkatapos nun, papapuntahin nila sa cashier para magbayad. At pagkatapos nun, mag-take na kayo ng basic theory driving test for non-professional driver's license. At kung pumasa kayo sa rating or computerized exam, punta naman tayo sa next step, yung pag-take ng driving test. At kung natapos na kayo sa written or computerized exam at practical driving test, dun na i-approve ng approving officer ang inyong application. At pagkatapos nun, papapuntahin na kayo sa window kung saan kukuhanan ka ng litrato, perma, at biometrics. At pagkatapos nun, antayin nyo na lang pong tawagin ulit yung pangalan ninyo para makuha yung non-pro driver's license ninyo kasama ng official receipt. At sa release form, huwag kalimutang ilagay yung pangalan, perma, at apelyido ninyo. So ngayon, pag-usapan naman natin kung magkano kung nagastos ko. So unahin natin tong practical driving course. Ang practical driving course ay naglalaman ng 8 hours ang actual driving. So ang pinili ko po is 4 wheels automatic. So ang alam ko po pag 4 wheels tsaka manual, ano lang po yan, 4K lang po yan. Pero in my case, automatic po ang kinuha ko, so may dagdag na 500. So depende pa rin po yun sa branch na pupuntahin ninyo. So fees and charges for 4 wheels and manuals, nag-range po ito sa 3,500 to 5,000. Sa 4 wheels automatic naman po, nag-range po yan sa 5,500 to 10k pesos. At sa motorcycle naman, nag-range po yan sa 2,000 to 3,000 pesos. Note, depende pa rin po yan sa branch na pupuntahin ninyo. Pagkatapos po nun is medical certificate. Ang nabayaran ko po sa medical certificate is 600 pesos. So, if pupunta po kayo if magpapa-actual driving course na po kayo at wala ka pong dalang kotse,
meron po silang car rental na nagpipresyong 250 pesos. Pero in my case, wala na akong binayaran na 250 pesos kasi may dala na kaming kotse. For application fee is 100 pesos. For computer fee is 67 pesos. And for finally, the non-professional driver's license is 585 pesos. Ang total po na nabayaran ko is 5,852 pesos. At yan ang kumpletong guide kung paano kumuha ng non-pro license ngayon 2025. Maging responsable sa kalsada, hindi lang dahil may lisensya ka, kundi para rin sa kaligtasan ng lahat. Drive safe. Kung nakatulong sa iyo ang video na to, huwag kalimutang i-like, i-share, at mag-subscribe para sa iba pang helpful content gaya nito. Comment mo rin kung may tanong ka tungkol sa proseso. Sasagutin natin yan. Salamat sa panonood.